Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, una sa lahat ay gusto ko sana kayong batiin ng magandang tanghali, Popoy at Bea. Matagal na akong fan ng MOR, pero ngayon lang ako nakapag-decide na mag-share ng kwento ko. Ako nga pala si Rigo, 35 years old. Pero ang kwentong ibabahagi ko ay nagsimula noong 31 pa lamang ako. Isa kasi akong teacher, Popoy at Bea. Nag-aaral pa lamang ako sa college nakitaan na ako ng mga professor ko ng potensyal at masasabi kong hindi nga sila nagkamali. Unang subok ko pa lang sa pag-take ng licensure exam ay nakapasa agad ako at nakapagturo sa high school sa isang private institution. Nag-umpisa ako bilang substitute teacher at noong na-regular na nga ako ay nag-take ako agad ng masteral. Kaya after 5 years ay nakapagturo na rin ako sa college. Popoy at Bea, hindi kalakihan yung school na pinagtatrabahuhan ko. Nasa maliit na community lang kami dito sa Rizal. Kaya marami sa mga estudyante at teacher doon ay magkakakilala rin. At dahil nga sa maliit lang naman ang community na ginagalawan namin, ay hindi maiiwasang maging close kami sa mga estudyante. Nakakabiruan namin sila, nakakakwentuhan at madalas ay nakakasabay pa nga sa pag-uwi. Pero kung ikukumpara ako sa ibang teacher, masasabi kong iba pa rin ang pakikitungo ko sa mga estudyante ko. Itinuring ko na sila na parang pamilya ko, lalo't single naman ako at wala pang sariling pamilya na iniintindi. Ang pagtuturo na nga ang naging buhay ko. Panibagong araw na naman. Good morning, Sir Rico. Uy, good morning, Cristel. Pakireminds mo ang classmate mo yung long quiz natin today, ha? Ano ba naman yan, sir? Ang aga-aga yung long quiz agad yung bungad niyo sa akin. Reminder lang naman. Alam ko namang itatanong mo rin kung tuloy yung long quiz o hindi. Sus, kabisado ko naman galawan nyo. Actually, sir. Pero sir, baka naman pwedeng next meeting na lang yung long quiz natin. Kakatapos lang kasi ng event namin kahapon mga pagoda pa kami. Ay nako, kung i-delay ko yun, ako na naman ang magagawal sa pagkukompute ng grades nyo. Malapit na kaya yung finals. Sir, sige na, please. Sige, pag-isipan ko. Basta pumasok kayong lahat sa klase ko mamaya, ha? Walang mawawala. Okay, sir. See you po. Ay, itong mga batang to talaga, oh. Ooh, speaking of Rigo, ayun na siya. But, mukhang pinag-uusapan nyo ako dito sa faculty, ah. Hindi. Kasi yung isa dyan, may gusto yatang aminin sa'yo. Itago na lang natin sa pangalang Ma'am Alisa. Uy, Odi, huwag kang ganyan, nakakahiya. Ano ba yung gusto mong aminin, Alisa? Uy, wala Huwag kang nagpapapaniwala dyan kay Odi. Puro imbento na naman yan Sus, aminin mo na kasi. Wala namang masama eh. Pareho naman kayo single. Uy, tama na sabi. Oh, tama na daw, Odi. Namumula na si Alisa, oh. Pansin ko nga. Teka pala, maiba ko. May tanong ako sa'yo, Rico. Ano yan? Ilang taon ka na nga ulit? 31. Bakit? Wala ka pang balak mag-asawa? Ano ako mag-aasawa? Girlfriend nga wala ako. O yun naman pala eh. Bakit di ka pa maghanap? Malay mo, nandyan lang sa tabi yung mapapangasawa mo. As in, nasa katabing desk mo lang. Tingnan natin. Sa ngayon, hindi muna yan yung priority ko.
Well, nag-enjoy ako sa trabaho ko kaya tutok na tutok pa ako sa ngayon. Kung makakahanap ako na makakaintindi sa sitwasyon ko bakit hindi, di ba? Ay nako, for sure maiintindihan ka nitong babaeng tinutukoy ko. Kasi pareho kayong teacher. Diba, Alisa? Lo, ba't ako na naman? Uy, tama na nga yan. Magre-ready na ako at malapit na mag-start yung first period ko. Okay. Mamaya, sabay-sabay na tayo mag-lunch ha, Papa Rico? Oo ba? Good morning, class. Good morning, Good sir. morning, Sir Rico. Kompleto ba kayo today? Yes, sir. Okay, good. I hope nakapag-review kayo ng maayos para sa long quiz natin today. Oh, bakit? Biglang tumahimik ka. Sir, ang totoo niyan, hindi pa kami nakakapag-prepare eh. Sir, move na lang po natin, please. Please, sir. Last week ko pa sinabi sa inyo, bakit hindi kayo nakapag-prepare? Kasi sir, naging sobrang busy kami sa mga event kahapon. Wala na po sa kondisyon yung utak namin para mag-review eh. Sir, sige na please. Pumayag na po kayo, please. So hindi kayo nag-review, kahit katiting lang. Okay, sige. Ganito na lang. I-move ko yung long quiz next meeting. Pero, mag-i-introduce ako ng bagong lesson today at isasama ko yun sa magiging long quiz. Okay lang ba yun? Okay Yes, na sir. okay, sir. Yay! The best talaga kayo, sir. Buti na lang talaga kayo yung prof namin sa major subject. Sana sir, kayo na lang palagi prop namin. Oo nga, sir. Pogi na. Mabait pa. Bihira, binola nyo pa ako. Okay, sige. Dahil feeling extra mabait ako ngayon, hindi ko na masyadong hahaba ng lesson. Yung kalahati ng time natin today, pwede nyong gamitin para sa ibang bagay. Yay! Yun! Iba talaga pag si Sir Rigo. You're the man, sir. At dahil dyan, sir, irereto ko kayo sa ate kong single. Aba talagang ibebenta mo pa ako, ha? Naku, bagay na bagay kayo nung ate ni Crystal, sir. Maganda din yun, saka mabait. Bala kayo. Kung ano-ano naiisip yung kalokohan. Teka. Parang meron yatang hindi masaya sa sulok, Mer, okay ka lang ba dyan? Po, sir. Tinatanong ko kung okay ka lang ba dyan. Wala kasing imik eh. Naku, sir, huwag niyo nang pansinin yan. Ganyan talaga yung si Emmer. Parang walang pakialam sa paligid. Shh. Hindi lang nag-ingay, wala nang pakialam. O bakit talaga naman Kahapon nga sa event, hindi ka man lang nag-participate eh. Ang kukorni kasi nung naisip niyong games. Eh di sana tumulong ka mag-isip, diba? Dami-dami niyong nag-prepare para sa event eh. Nagre-reklamo pa nga kayong pagod na pagod kayo tapos ang corny naman ng kinalabasan. Aba, teka. Nakaka-offend na yung comment mo Wala ka man lang galang sa mga nagpagod para sa event. Tama na yan. Baka magkainitan pa kayo ng ulo eh. Yang si Cristel ang awatin niyo, sir. Nananahimik ako dito eh. Sige na, mag-move on na. Umpisahan na natin ang lesson. Tumatakbo ang oras natin. Popoy at Bea, gaya ng ibang teachers, sinikap kong magkaroon ng professional relationship sa mga naging estudyante ko. Kahit na nakakabiruan ko sila ay hindi ko hinahayaang mawala ang boundaries namin bilang estudyante at guro. Alam ng mga kagaya kong teacher kung gaano kahalaga yun. Pero alam din namin kung gaano kahalaga ang magkaroon ng empathy at consideration, lalong-lalo na nga sa mga panahong hirap na hirap ang mga estudyante sa mga patong-patong din na requirements at events nila.
Kapag dumarating ang mga ganoong pagkakataon, ako na ang umuunawa sa mga bata. Madalas ay binabawasan ko ang items sa quiz, sa exam, o kaya naman ay pinopostpone ko na muna ang recitation o kung ano pa mang mga activity namin. Nanggaling din kasi ako sa pagiging estudyante, Popoy at Bea, at alam ko kung gaano kahirap ang mabugbog ng sandamakmak na mga activities. Ayokong maalala ako ng mga estudyante ko bilang isang napaka-demanding na guro. Sa halip, ang gusto ko sa tuwing maririnig nila ang pangalang Sir Rigo ay maalala nila ang mga konsiderasyon na ibinigay ko para sa kanila. Para sa akin kasi, mas nakaka-touch na tumatak sa isip nila ang mga kabutihang nagawa ko kesa sa mga lesson na ituro ko. Magagalang at masisipag namang mag-aaral ang karamihan sa naging estudyante ko, Popoy at Bea. Oo, may mga mangilan-ngilan din na naging pasaway pero hindi naman sila umabot sa punto na napasuko nila ako sa pagtuturo. Pero may isang estudyante akong hindi makakalimutan sa lahat. Siya, si Emmer. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero kakaiba si Emmer sa lahat. Alam kong may angkin siyang talino pero may mga pagkakataon na hindi niya nagagamit yung talino na yon. Minsan naman ramdam kong gusto niya ng kausap pero masungit naman siya sa mga kaklase niya. Merong something sa batang yon na para bang gusto kong maging isang kuya para sa kanya. Parang kailangan ni Emmer ng ekstrang kalinga. Well, congratulations everyone. Lahat kayo matataas ang grade na nakuha sa akin. At walang nakakuha ng mas mababa sa maintaining grade except for one. Ala? Sino yun, sir? Well, for confidentiality reasons, hindi ko pwedeng i-announce. Pero, i-distribute ko ang merit cards nyo and kayo nang bahala kung gusto nyong tanungin ang isa't isa. Okay? Okay, sir. Okay. Cristel, ito ang grade mo sa akin. Oh my God! Thank you, sir. Thank you po talaga. Great job. So, see you next semester. Mas galingan mo pa, ha? Mas mabibigat ang magiging subject nyo. I will, sir. Salamat po ulit. Sige na. Enjoy your sem break. Thank you, sir. See you po next semester. Hi, sir. Oh, Christian. Ready ka na bang makita ang grade mo? Medyo kabado, sir. Pero ready na po. Okay. Pero bago ang lahat, gusto ko lang sabihin na masaya ako na naging estudyante kita. Ano man ang susunod na gawin mo sa buhay, kung mag-shift ka man ng course, suportado kita, okay? Sir, bakit po? Bagsak po ba ako? Christian, I'm sorry to say pero Sir, mataas ang grade mo sa akin. Wala kang dapat ipag-alala. grabe, sir. Pinakaban niyo po ako, ah. So paano? See you next semester. Opo, sir. Thank you, sir. Ligtas ako. Emmer? Hi, sir. Emmer, medyo hindi naging maganda yung performance mo simula prelim. Pwede bang malaman kung bakit? May problema ka ba? May umagaw ba ng focus mo? Sorry, baka masyadong personal yung tanong ko. Ano kasi, Emmer, I'm so sorry to say na ikaw yung sinasabi kong hindi nakapasok sa maintaining grade. Kinapos yung mga effort mo. Ganun po ba? Okay, sir. Okay. What do you mean? Okay lang sa'yo? Kung hanggang dun lang talaga ang kinaya, sir,
Wala naman na ako magagawa eh. Sige sir, thank you po. Wait, alam mo ba kung ano ang mangyayari sa'yo dahil hindi ka umabot sa maintaining grades? Hindi ka na makakapag-enroll sa course na to next sem at mapipilitan ka magpalit ng course. Alam ko po yun sir. Sige po, salamat po ulit. Hindi man lang siya nag-alala. Hi, Rigo. Kape tayo. Sige, Odi. Salamat. Kakatapos ko lang din eh. Okay. Mukhang busy ka dyan, Oo eh. May mga grades pa akong hindi pa nasasubmit. Kinukulit na ako ng admin. I see. Sige, hindi na kita i-istorbohin. Odi? Yes. Di ba naging estudyante mo si MR? Oo, bakit? Curious kasi ako sa kanya eh. I mean, atin-atin na lang to, ha? Mababa kasi yung grade niya sa akin. Mas mababa kaysa sa maintaining grade para sa course niya. Hala, paano yun? Yun nga ang pinagtataka ko. Hindi man lang siya nag-alala or nakipag-bargain sa akin. Well, usually, kapag ganun, nakikiusap yung estudyante kung may magagawa pa ba sila para mahatak yung grade pataas, di ba? Yes. Siya. Wala. Wala siyang naging reaction. Basta umalis na lang siya. Aroy, baka hindi niya pa alam kung paano ipaprocess sa utak niya. Yun nga rin na naiisip ko eh. Ano ba yung parang siyang lutang? Parang ang daming gumugulo sa isip niya. Actually, ganun nga siya. Minsan sa sobrang pagka-mysterious niya, parang nakakatakot na siya. Alam mo, madalas yung mga ganyan, sila yung may anxiety na hindi pinapaalam sa iba. Palagay mo? Feeling ko dapat may kumausap ng masinsinan dyan kay Emer eh. O kaya kahit mag-guide man lang para kasing kailangan niya ng gagabay sa kanya or kailangan niya ng tulong tapos nahihiya lang siyang mag-reach out. Okay. Sige, may naiisip ako. Tao po. Tao po. Ano po yun? Ay, good afternoon po. Dito po ba nakatira si Emer June? Opo, nanay niyo po ako. Ayun, sakto-sakto. Ano po kasi, kung hindi niyo po mamasamain, gusto ko po sana kayo makausap. Teacher niya po ako sa isang subject. Tungkol saan ba yung pag-uusapan natin, sir? Tungkol po sana sa anak ninyo. Bakit? Ano pong ginawa niya? May kasalanan po ba siya? Hindi. Wala po. Ano lang, medyo nag-aalala lang po ako sa kanya. Kasi parang napapansin ko po kasi na madalas siyang tulala. Ganun po ba? O sige po, pasok kayo. Pasensya na kayo sa bahay namin, sir, ha? Masikip. Hindi, maliit lang din po bahay namin, no? Bale, ano po bang problema kay Emer ko? Mother,
Wag po kayo magagalit kay Emer ha. Pero sumadsad po kasi yung grade niya sa subject ko. At dahil po doon, matatanggal siya sa course niya. Ganon? Pero please, wag niyo pong pagalitan yung anak niyo. Well, sa nakikita ko sa kanya, parang mas kailangan niya po ng makakausap o masasabihan ng mga iniisip niya. Ay, Nakakausap niyo po ba ng masinsinan ng anak niyo? hindi po eh. Pero ngayon dahil sa sinabi ninyo, mukhang kailangan ko nga po siyang kausapin. Nanay, nakikiusap po ako. Pakitignan naman po si Emer. Pakiramdam ko po, bigat-bigat palagi ng dinadala niya. Hanggat maaari po sana, suporta at pag-unawa yung ibigay natin sa kanya. Hindi po natin alam yung tumatakbo sa isip ng anak ninyo. At sana naman mali yung hinala ko pero sa tingin ko, kaya niyang saktan ng sarili niya anytime. Ay, sige sir, makakaasa po kayo. Salamat sa pagpunta. Popoy at Bea, siguro may mga listeners na magtataas na ng kilay sa puntong ito. Siguro iniisip nila na masyado na akong nagiging pakialamero. Epal na kung epal pero para sa akin, ginawa ko lang naman ang dapat kong gawin. Iba na ang tumatakbo sa isip ko noon, Popoy at Bea. Paano kung totoo yung sinabi ni Audie, na co-teacher ko, na may anxiety si Emer, na hindi sinasabi sa iba? Papaano kung meron siyang suicidal tendencies? Hindi pwedeng wala akong gawin, knowing na may isang estudyante na nangangailangan ng dagdag na paggabay. Alam kong hindi nakasali sa trabaho ko bilang guro ang makialam sa personal na buhay ng mga estudyante ko. Pero hindi ko naman ginawa yon para makichismis lang o para manghimasok. Ginawa ko yun para agapan ng kung anumang pwede pang agapan. Habang maaga pa ay mainam nang masolusyonan ang isang problema bago pa ito tuluyang lumala. Popoy at Bea, hindi ko ikinakahiya ang pagiging pakialamero ko. Kung yon ang itatawag ninyo sa akin, basta ang alam ko ay malinis ang intensyon ko at ginagawa ko lang yun para makatulong. Aaminin kong nag-aalala pa rin ako kay Emer, lalo't hindi ko alam ang magiging resulta ng panghihimasok ko sa personal na buhay niya. Marami na akong naging estudyante at naabutan ko naman ng tulong ang halos lahat ng humihingi ng tulong sa akin. Pero iba yung kay Emer. Hindi siya humingi ng saklolo. Kusa ko yung ibinigay. Kaya kung may hindi magandang kahihinatnan ng ginawa ko, ay wala akong pwedeng ibang sisihin, kundi ang sarili ko lang. Alright, that's it for today, class. I'll see you next meeting. Bye, sir. Bye, sir. Bye po. Cristel, Christian, pwede ba kayong makausap sandali? Okay, sir. Ano po yun, sir? Hindi ko pa kasi nakikita nag-enroll sa Emer for this semester. May balita ba kayo sa kanya? Sir, di ba nga po, hindi siya umabot sa maintaining grade? I know, pero hindi na ba siya mag-aaral talaga? Kahit ibang course? Sir, ang huling balita ako sa kanya. Nag-apply siya ng work sa fast food. Tapos hindi na siya doon nakatira sa bahay nila. Ano? Sigurado ka ba dyan? Oo, sir. Tropa kayong isang kasama niya sa dorm eh. Nagkatapuhan yata sila ng airmat niya. Kaya yun, malis na lang siya. Ganun ba? Alam mo ba kung saan siya nakatira ngayon? Yes, sir. Gusto niyo samahan ko kayo? Sige nga please, gusto ko lang siyang kamustahin. Okay po.
Diyan, sir. Yung maliit na building na yan, diyan sila nagdo-dorm. Okay, sige, salamat ha. Eh, you're welcome, sir. Alam niyo, sir, hindi niyo naman kailangan gawin to eh. Hindi naman na to part ng trabaho niyo bilang prop namin eh. Alam ko, pero nag-aalala lang ako sa kanya. Gusto ko lang siguraduhin na maayos yung palagay niya. Iba ka talaga, sir. Sobrang saludo ako sa inyo. Salamat. Mauna na po ako, sir, ha? May kailangan po kasi akong asikasuhin sa bahay eh. Ay, oo, sige. Ingat ka ha. Salamat ulit. Tao po. Tao po. Sandali lang. Sir Rigo? Oh, Emer, kamusta? Okay naman po. No, I mean, seriously, kamusta ka? Hindi pa kita nakikitang mag-enroll ngayong semester. Hindi na ako nag-enroll ngayong SEM. Mag-work na lang po ako. O bakit naman? Dahil bumababa yung grades mo? Pwede ka naman mag-try ng ibang course ha. Pwede sana. Kung hindi kayo nangialam sa buhay ko. Tungkol pala doon, Emer, pasensya ka na kung kinausap ko yung mother mo. Nag-aalala kasi ako sa'yo noon. Naisip ko na baka kailangan mo ng kausap. Pwede nyo naman akong kausapin muna. Bakit dumiretso kayo agad kay nanay? Galit na galit tuloy sa akin. Pinakiusapan ko lang naman siya na huwag magalit sa'yo. Hindi mo kilalang nanay ko. Hindi mo kilala kahit na sino sa pamilya ko. Kaya wala kang karapatan na basta-basta na lamang himasok sa buhay ko. Pasensya na. Alam mo ba kung ano dinulot ng pangingialam mo? Eto, nagkasira kami ni nanay. Nag-away kami dahil sa ibang tao pa niya nalaman yung kapalpakan ko. Ang dami-dami ko nang iniintindi nun eh. Tapos dumagdag ka pa. Alam mo, sa halip na makatulong ka, pinalala mo lang yung sitwasyon eh. Lalo mo lang akong pinahirapan. Sorry, Emer. Yun lang kasi nakita kong paraan nun. Basta ang alam ko lang nun, kailangan mo na makakausap o ng gagabay sa'yo. Pakiramdam ko, kailangan mo ng karamay eh. Di thank you ha. Utang na loob ko pa pala na kinausap mo si nanay. Utang na loob ko pa pala sa'yo kung bakit itinigil na niya yung pagpapaaral niya sa akin at kung bakit nagtatrabaho ako ngayon. Kung kailangan mo ng tulong para makapag-enroll ulit, baka matulungan kita. Alam mo, Sir Rigo, wag na. Hindi ko kailangan ng tulong mo. O ang tulong ng kahit na sino. Umalis ka na lang. Yun. Yun ang kailangan ko. At pwede ba, sa susunod, bago ka makialam sa buhay ng iba, magtanong ka muna. Hindi yung bigla-bigla ka nilang umiepal. Popoy at Bea, nangyari na nga ang kinatatakutan ko. Na sa halip na makatulong, ay lalo ko lang ipinahamak si Emer. Dahil sa panghihimasok ko ay nasira pa ang relasyon niya sa sarili niyang ina. At ngayon, ay mag-isa na niyang itinataguyod ang sarili niya. Parang gusto kong lamunin ng lupa noong oras na yon. Hiyang-hiya ako sa sarili ko. Nang dahil sa kagustuhan kong makatulong ay nakasira lang ako ng isang tahanan ng hindi sinasadya. At dahil sa kagagawan ko ay maaaring may isang buhay ang tuluyan ng masira o mapariwara. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Kung pwede ko lang itama ang naging pagkakamali ko ay gagawin ko. Kung pwede lang na ako muna ang tumayong magulang ni Emer pansamantala, hindi ako magdadalawang isip na gawin yon. Hindi naging madali para sa akin na amining mali ako sa pagkakataong yon, Popoy at Bea. Pero sa kabilang banda, kahit papaano, ay masaya akong malaman na buhay si Emer at hindi niya sinaktan ang sarili niya.
Nakita ko kung gaano niya kagustong buhayin at itaguyod ang sarili niya. Nagsusumikap si Emmer at hindi niya hinayaang tuluyang masira ang buhay niya. Yun na lamang ang pakonsuelo ko sa sarili ko. Hindi ko rin kasi magawang mag-abot pa ng karagdagang tulong. Dahil bukod sa ayaw na rin akong kausapin ni Emmer noon, parang nadala na rin ako. Baka mapasama na naman ang pagtulong ko. Sa ngayon, sapat na muna para sa akin na malaman na nasa maayos siyang kalagayan. Naging mas mahirap lang ang sitwasyon para sa kanya pero alam kong lumalaban siya. At anumang oras na kailanganin niya ang tulong ko, ay agad kong iaabot ang aking mga kamay. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Best Teacher. Popoy at Bea, dahil sa mga nangyari ay itinigil ko na nga muna ang sobrang pagmamalasakit ko sa mga estudyante ko. Palagi kong ipinapaalala sa sarili ko ang limitasyon ko bilang kanilang guro. Oo, hindi nagtatapos sa 4 na sulok ng classroom ang sinumpaan kong tungkulin pero hindi rin naman tama na makialam pa ako sa buhay ng mga estudyante ko. Sapat nang nakahanda akong umalalay sa tuwing may humingi ng tulong ko o di kaya naman ay pag-aanin ang pasanin nila sa tuwing nagkakasabay-sabay na ang mga deadlines sa mga school activities. Hanggang doon na lang muna ang malasakit na pwede kong ibigay. Ayoko na munang makasira pa ulit ng buhay ng iba. Popoy at Bea, gaya ng dati, ay pinaghusayan ko na lamang ang pagtuturo ko. Hindi ko nilimitahan ang sarili ko sa mga nababasa ko sa textbook at sa curriculum ng school. Hanggat maaari ay gusto kong may bagong matutunan sa akin ang mga estudyante ko sa bawat araw na pumapasok sila sa school. Mas nag-focus ako sa mga lessons imbes na alamin at panghimasukan ang mga personal na buhay nila. Sa ganitong paraan, masasabi kong nagiging mabuti pa rin akong guro kahit na limitado lang ang malasakit na pwede kong ibigay. Okay na rin ito. Hindi ako nasasabihan na pakialamero. Basta ang sa akin lang, sa oras na hingi ng estudyante ko ang tulong ko, ay palagi akong nakahandang sumaklolo. Nakakapagod tumayo na 3 oras. Pagod ka nang tumayo? Gusto mo, tayo na lang. Tsereng. Puro ka talaga biro. Ay, nga pala, nakausap mo na si Sir Alonso. Sir Alonso? Hindi pa. Bakit? Dumaan dito kanina, hinahanap ka. Oh, bakit daw? Ewan ko, pero kanina pa yun. Sabi niya gusto ko raw niyang makausap. Walang nabanggit kung tungkol saan? Wala eh. Puntahan mo kaya sa office niya. Mabuti pa nga. Siya, iwan muna kita ha. Sure, go lang. Sir? Good afternoon po. Oy, Mr. Garcia. Hinahanap niyo daw po ako? Yes, pasok ka. Have a seat. Thank you, sir. Ano po bang sa atin, sir? Kumusta yung relationship mo with your students? So far, so good naman, sir. Bakit po? May problema po ba? Actually, kaya kita gustong makausap kasi meron kang ongoing case with the admin office. Po? Ano po yun? Mr. Garcia, ganito kasi yun. May natanggap na report ng admin against you. May isang concerned student daw na ayaw magpakilala ang nagsumbong na may mga araw daw na hindi mo minamaximize ang oras mo para magturo. At may mga araw din na hindi ka nagtuturo at all.
Pero syempre hindi agad naniwala ang admin sa isang sumbong lang kaya gumawa sila ng paraan para ma-verify kung totoo ang sumbong. So, kinausap nila yung classmates ng estudyante na nagsumbong at nakumpirma nila na totoo nga. What can you say about it? Mr. Alonzo, hindi ko naman po i-deny yung sumbong na yon. Pero ginagawa ko lang naman po yun kapag nakikipag-usap yung mga bata sa akin. Lalo na kapag bugbog na sila sa mga gawain at kailangan na ng mental break. Okay, but you know very well na against yun sa ating employee handbook, right? Apo. And in fact, hindi rin yun align sa values natin as teachers. Bilang advocates ng academic learning, we must ensure na wala tayong nasasayang na oras. Especially na binabayaran ng mga estudyante ang pag-aaral nila at pinapasweldo tayo ng school. Alam ko naman po yun. Pero sir, believe me, hindi ko naman po ginawa yun dahil tinatamad ako magturo or what. Ang gusto ko lang po pagbigyan yung mga estudyante sa hiling nila. Tsaka nanggaling na rin po ako sa pagiging estudyante. Pati po kayo. At alam nyo kung gaano kahirap yung pinagdadaanan nila. Naawa lang po talaga siguro ako sa kanila. Naniniwala naman ako sa'yo, lalo na't matagal na kitang kilala. But sad to say, hindi natin pwedeng gamitin yan as justification kapag nagpatawag na sila ng admin hearing. Paano po kaya yun, sir? Madudungisan na po ba yung record ko pag nagkataon? Well, that's for sure. But it could be something worse. Pwede ka nilang i-dismiss. Po? Matimbang kasi yung nagawa mong violation, Mr. Garcia. That's negligence and abandonment of duty. Sir, baka naman po pwede niyo ako matulungan na kausapin yung admin para mapaga naman yung sanction sa akin. I will. I will definitely vouch for your character, Mr. Garcia. Pero unahan na kita. Hindi ko hawak kung ano man ang magiging desisyon ng admin. So you better prepare yourself. Apo. Salamat po, sir. Baka naman pwede pang mapagaan yung parusa sa'yo. Kilala ka naman sa admin eh. At saka marami namang estudyante yung gustong-gusto ka bilang teacher. Yun na nga eh. Marami yung gustong-gusto ako. Pero dahil lang sa isang may ayaw, ayun, nagkanda leche-leche na lahat. Sino naman kaya yung epal na nagsumpong? Wala man ng utang na loob. Hindi niya naman kasalanan eh. Kasi wala namang magsusumbong kung walang dapat isumbong. Hayaan mo, if ever natanungin kami ng admin para sa peer evaluation, makakaasa ka na hindi ka namin ilalaglag. Salamat. Kaso ang sakit lang eh. Minahal ko yung mga estudyante ko ng buong buo tapos ito lang yung matatanggap ko pabalik. Pinairal ko yung awa ko kasi alam ko kung gaano kahirap yung maging isang estudyante pero yung pala yung kapapaama ko. Yan ang isang mapait na katotohanan na kailangan nating tanggapin. Wala naman ako pinagsisisihan. Ginawa ko naman yun dahil sa awa pero kung alam ko lang na ganito yung mangyayari, sana pala mas iningatan ko na lang yung pangalan ko bilang teacher. Sana mas inisip ko na lang yung sarili ko. Popoy at Bea, hindi ko maiwasang sumama ang loob dahil sa nangyaring yon. Hindi ko akalain na sa kabila ng pagsusumikap ko bilang maging mabait na teacher, ay ito pa ang isusukli sa akin. Hindi ko kailanman naisip na yung kabutihan ko pa pala ang magdadala sa akin sa kapahamakan. Tuluyan na nga akong na-dismiss sa school na pinagtatrabahuhan ko, Popoy at Bea. Hindi ko na rin naman kasi itinanggi ang mga paratang nila sa akin. Isa pa, tama naman din lahat ng mga sinabi ni Mr. Alonzo.
Bilang isang guro na pinapasahod, dapat lagi kong sinisiguro na sulit ang lahat ng araw na pumapasok ang mga estudyante sa school. Mabuti lang ang hangarin ko, pero mali pa rin ang pamamaraan ko. Kaya tinanggap ko na lamang ang naging desisyon ng pamunuan ng eskwelahan. Ilang buwan din ilang buwan din akong naging tambay, Popoy at Bea. Nahirapan ako mag-apply sa ibang eskwelahan dahil nagkaroon na nga ng bahid ang track record ko. Hindi nakatulong ang master's degree ko sa paghahanap ng bagong trabaho. Sinubukan ko rin mag-apply sa public school pero mas mahirap ang kompetisyon doon. May mga ranking at competencies na sinusunod. Pagtuturo lang ang gusto kong gawin sa buhay ko kaya ayoko mag-apply ng ibang trabaho. Pero halos maubos na ang perang naipon ko. Hindi pa rin ako pinalad na makahanap na maituturing kong pangalawang tahanan. Hanggang sa naisipan kong sumubok sa BPO. Madali kong naipasa ang mga exam at interview kaya naman makalipas lang ang ilang linggo ay nakahanap na nga ako ng panibagong hanap buhay. Iba sa nakasanayan ko. Ibang-iba sa mundong inikutan ko ng maraming taon. Tagal naman yata ni Alisa. Ano na kaya nangyari dun? Siya na siguro to. Oh, Han! Ba't di ka pa pumapasok? Anong oras na? Malilate ka na sa graveyard shift mo. Nag-aalala ako sa iyo, honey. Gabi na, wala ka pa. Sorry, hindi na ako nakapag-text. Na-busy lang sa admin. Ang daming paperworks eh. Oo nga pala, no. Malapit na pala yung chat visit, no. Bukas na actually. Kaya pala. Anyway, mauna na ako, Hana. Hinintay lang talaga kita. Sige, Han. Ingat ka, ha? Thank you, Han. Sana wag akong malate. Wait! Teka. Whew. Thank you. Akala ko may iwan na naman ako ng elevator eh. Sorry, Rigo. Emmer? Uy! Ikaw nga. Kumusta? Eto sir, okay naman. Dito na pala kayo nag-work? Mag 2 months na. Ikaw? Magwa 1 year na ako dito, sir. Pero bagong lipat lang ako ng account. First day ko ngayon sa bagong account actually. Anong account? Dati po ako sa financial. Lilipat ako ng tech support. Uy, pareho tayo. Talaga, sir? Astig. Anyway, pag may time ka, catch up tayo ha. Anong oras ba yan ng shift mo? 10 p.m. to 7 a.m. ako, sir. Okay. Mauuna pala ako ng 1 oras sa'yo. Pero sige, hintayin kita. Total, may mga task pa akong tatapusin after shift ko. Kamustahan tayo? Sige, sir. Wala naman akong pupuntahan mamaya eh. Okay, kita-kits. Di mo naman sinabi na pareho pala tayo ng team. Hindi ko rin alam, sir eh. Well, ngayon alam mo na. Oo nga, sir. Akalain nyo yun, no? Ang liit ng mundo. Oo nga eh. Dati-rati, binibigyan lang kita ng grade. Ngayon, naging teammate pa kita. Bakit nga pala kayo napadpad dito, sir?
wala na kayo sa school? Ay nako, masalimutang nangyayari sa akin. Na-dismiss ako sa school. Bakit po? May nagsumbong sa akin hindi raw ako nagtuturo. Saklap nga eh. Well, ikaw ba? Kamusta? Nakabalik ka na dun sa bahay niyo? Ay, oo sir. Kinailangan din ni nanay ang tulong ko eh. Wala siyang choice kundi tanggapin ulit ako. Ay, ganun naman talaga ang mga magulang. Sa umpisa lang galit. Kahit naman ng mga anak sir, ganun din. Magmamaktol lang sa una, pero babalik at babalik din. Sinabi mo pa. Ay, teka nga pala. Hindi ka na ba ulit nag-aral after nung... Pala mo na. Hindi na sir eh. Pero bala ko mag-enroll ngayon. Nag-a-apply nga ako ng educational assistant sa HR eh. Oh, tuloy mo. Sayang din yun. Sir, may aaminin pala ako sa inyo. Ano yun? Huwag kayong magagalit, sir, ha? Bali, ano kasi, ako yung nagsumbong sa admin na hindi kayo nagtuturo. Kaya napaalis kayo sa school. Sabi ko na nga ba eh. Sir, sorry ha. Sobrang sama kasi talaga ng loob ko sa inyo nun. Pero lumipas naman na yung galit ko sa inyo. Kaso, sana mapatawad nyo rin ako. Wala yun. Ayos sa akin yun. Tsaka, may kutob din naman talaga ako na ikaw yun. At least, quits na tayo. Okay? Hindi kayo galit, sir? Hindi na. Sa totoo lang, napabuti pa nga na natanggal ako sa school eh. Biruin mo magtuturo kami maghapon, tapos gagawa ng lesson plan, tapos magko-compute pa ng grades. Inuuwi namin sa bahay yung mga trabaho namin. Bah, mahirap di maging teacher, akala mo ba? Sa bagay. At least ngayon, pagka-out ko sa trabaho, wala na akong iintindihin. Mas mataas pa sahod. Pero, hindi nyo ba namimiss yung mga estudyante nyo, sir? Kilala ko kayo eh. Mahal nyo talaga yung mga estudyante nyo. Well, namimiss pa rin naman, pero wala eh. Pero talaga ang pagmamahal. Minsan, sa kagustuhan nating ipakita yung malasakit natin sa tao, nakakalimutan na natin yung tama. Which is charged to experience na lang siguro. Alam mo sir, sumama lang ang loob ko sa inyo nun. Pero saludo ako sa'yo. Ang totoo niyan, idol nga kita eh. Sa lahat ng prof namin sa college nun, ikaw talaga yung nakitaan ko ng concern. Salamat. Magandang pampalubag loob yan. Galingan na lang natin sa life. Lalo na ngayon, magiging magka-teammate pa pala tayo. So pataasan na lang tayo ng scorecard. Popoy at Bea, isang malaking sorpresa na makita ko ulit si Emer sa bagong company kung saan ako nagtatrabaho. Ibang-iba na ang itsura niya kumpara noong huling beses kaming nagkausap. Mas masayahin na siya ngayon, mas masigla at napakarami ng kwento. Kung dati hindi mo siya makakausap kung hindi mo patatanungin, ngayon ay isa pa o siya pa ang nag-uumpisang magkwento. Sa dinami-rami ng beses kong sinubukan na ilabas ang ganong pagkatao ni Emer, ay hindi ko inakalang makikita ko yun sa hindi pa inaasahang pagkakataon. Popoy at Bea, bilang dating guro ni Emer, masasabi kong proud ako sa nakikita ko sa kanya ngayon. Mas maliwalas na ang kanya mukha. Maayos ang pananamit at napakahusay makisama lalong-lalo na sa mga teammate namin. Oo, Popoy at Bea, naging mag-teammate pa nga kami ng dati kong estudyante. Napaka-humbling and rewarding ng experience na yon. Hindi ko mapigilang ipagmalaki ang sarili ko dahil naging bahagi ako ng buhay ng isang tao na ngayon ay unti-unting napagtatagumpayan na ang buhay. At ipinagmamalaki ko rin si Emer dahil sa lahat ng magandang pagbabagong nangyayari sa kanya. Dahil doon,
mas nagkaroon ako ng inspirasyon na pagbutihin ang trabaho ko. Hanggang sa unti-unti nang dumating sa akin ang magagandang mga oportunidad. O yan, kainan na. Yun, no? Dami natin pagkain, ah. Siyempre naman, ang dami nating isi-celebrate eh. Una, ang pending promotion ni Emmer. Pangalawa, yung bagong position mo sa company. Pangatlo, ang success ng dissertation mo. Konti na lang may PhD ng girlfriend ko. Naks! Congrats, Han. Thank you, hon. Congrats din sa'yo. Kahit hindi ka na nagtuturo sa school ngayon, magagamit mo pa rin yung pagiging teacher mo dahil magiging trainer ka na. Naku, Ma'am Alisa. Kung alam nyo lang, sobrang legit maging trainer niyang si Sir. Kulang na lang pati yung training manager, turuan niya eh. O hindi naman. Nakakapag-share lang ng konting tips kahit paano. Pero iba pa rin yung knowledge ng matagal na sa industriya, di ba? Sus, pa-humble talaga to kahit kailan. Ikaw, Emmer, kailan ka daw magsa-start bilang TL? Hindi pa po namin alam eh. Nasa waiting list naman na daw ako. So, sa ngayon, hintayin lang muna namin yung mga mababakanting position. O kaya, mag-expand yung account para magkaroon ng bagong team. Nice! Ipagdasal natin yan. For sure, makukuha mo yan. Oo naman, si Emer pa. Dati pa lang talaga nakikitaan ko na ng potential yan eh. Medyo tahimik lang talaga pero nakatago ang galing. Low-key kumbaga. Sa sobrang tahimik na pagkakamalang walang pakialam sa paligid. O siya, kain na. Yes! Ay, nga pala sir. Gusto daw kayo makita ni nanay. Pwede daw ba kayo dumaan bukas sa bahay? Pwede. Basta magpapainom ka ha. Yun lang ba? Sige, game na game ako dyan. Yun. Salamat naman, sir, at nakapasyal kayo rito. Ay, syempre naman po. Mas maluwag na po ng konti yung bahay namin. Hindi na kagaya dati. Pansin ko nga rin po tsaka ganda na ha. Mabuti na lang at masipag magtrabaho tong anak ko. Ay, naku, hindi lang po masipag, napakahusay pa. Alam niyo ba? Kabi-kabilang performance incentive niyan. Ay, oo nga pala. Alam nyo, sir, mali pala ako ng akala dati. Na kapag mababa ang grade sa school, wala nang mararating sa buhay. Nasa diskarte pala talaga yan. Nasayang lang yung pagalit ko sa batang to noon. Hindi naman po siguro nasayang kasi doon humugot ng challenge tong si Emer kung hindi po dahil sa mga paalala nyo noon, siguro napariwara na rin tong anak nyo. Pero buti na lang, pinuntahan niyo ako rito noon. Mukhang walang balak magsabi tong batang to Balak pa yatang ituloy yung pag-aaral noon nang hindi sinasabi sa akin na may mababang grade pala siya. Naku, wag na po nating isipin yun. Ang mahalaga, pare-pareho tayong nasa mas magandang kalagayan ngayon. Yun nga lang, may tinadaing na kayong sakit. Natural lang naman tong sakit ko. Sakit na ng matatanda. Pero kung ikukumpara noon at saka ngayon, masasabi kong mas maginhawa na ang buhay namin. Ay, magpapatuloy pa po yan. Mas giginhawa pa ang buhay nyo, lalo na ngayon. Malapit nang ma-promote tong anak nyo. At nag-aaral na ulit siya, ha? Nako, tinatanong ko nga kung kailangan pa bang mag-aral kung may trabaho naman na siya. Mas mainam na rin po yung may pinangahawakan na degree. Malaking tulong din po yun kapag humigpit yung competition sa mga promotion, di ba? Ganun ba yon? Opo. Mukhang napapasarap kwentuhan nyo
Oo nga eh. Nay, iwan muna namin kayo. Doon muna kami sa kusina. Babanatan lang namin ni Sir tong beer na dala ko. Alam mo, proud na proud sa'yo yung nanay mo. Talaga ba, sir? Well, kahit sinong nanay naman siguro magiging proud. Lalo na kung nakikita nilang marunong bumangon yung anak nila sa kabila ng mga pinagdadaanan sa buhay. Alam mo, sir, hindi ko nga rin nakalain na kakayanin kong bumangon nun eh. Lugmok na lugmok kaya ako nun. Sobrang broken-hearted ko na. Kasi niloko ako ng girlfriend ko. Tapos dumagdag pa problema sa subject nyo nun. Gets. Kaya ka pala laging lutang nun. May problema ka pala sa puso. Nakakahiya man pero ganun na nga. Pero sir, buti na lang din nangialam ka nun. Kasi sa totoo lang, naisipan ko na magpakamatay nun eh. Sira ulo. Di nga. Oo sir. Tapos nagulat na lang ako, naguhuramintado si nanay pag uwi ko. Bakit daw mababa yung grade ko? Sinayang ko lang daw yung panahon ko sa college. Yung taragis na yan, hindi man lang tinanong kung okay ba ako. Baliw din tong airmat kong to eh. May tililing sa utak. Huwag kang ang ganyan sa nanay mo. Pero buti na lang, sinabi niya na nagpunta kayo dito sa bahay nun. Sabi niya pa nga, nagmamalasakit daw kayo kaya niyo siya kinausap. Eh syempre ako naman, nagulat ako kasi pambihira ka ako. Buti pa yung prop ko may malasakit sa akin. Samantalang nanay ko nauna pa yung galit. Kaya ayun, tinopak na rin ako. Lumayas na ako. Gulong-gulo na utak ko eh. Pero mali yung lumayas ka, tinatakasan ng problema mo. Iniiwan mo pa mag-isa yung nanay mo. Eh wala eh. Bata pa kasi ako nun. Mali-mali pa mga desisyon ko sa buhay. Pero inaccept ko talaga yun bilang challenge. Sabi ko sa sarili ko, talaga lang ha. Pinagkakaisahan ako ng mundo ha. Di pa ako pwedeng mamatay. Babalikan ko kayong lahat. Papatunayan ko sa inyo, may mararating pa ako. Yan, ganyan dapat. Pero sir, thank you ha. Kundi dahil sa'yo, baka hindi ko na-realize lahat yun. Kaya utang na loob ko sa'yo kung bakit buhay pa ako ngayon. Ikaw talaga ang the best teacher. Hindi rin. Hindi ako ang best teacher, no? Experience. Yun ang best teacher natin. Kasi kahit ako, ang dami kong natutunan sa buhay. Walang nagtuturo sa akin, walang manual, walang lesson plan. Kailangan mo lang talaga ma-experience ang buhay para matuto ka. Experience is the best teacher. Yun, nadali mo. Eh sir, kung magkakaroon tayo ng grade sa buhay, ano kaya yung grade natin? 1, 5, incomplete? Sabihin na natin incomplete. Kasi hanggat nandito pa tayo sa mundo, hanggat nabubuhay pa tayo, tuloy lang ang mission natin. Ang matuto at ma-share sa iba ang mga natutunan natin. Popoy at Bea, nakuha ko nga ang trainer position sa call center na pinagtatrabahuhan ko ngayon. Kahit pa paano, nagagamit ko pa rin ang mga napag-aralan ko sa pagiging isang teacher. After all, pagturo pa rin talaga ang calling ko. And this time, kailangan ko ng mas maraming compassion, lalo na sa mga nagiging trainee ko na first time na pumasok sa ganitong trabaho. Nakakatuwa nga kasi
Dati, nililimitahan ko ang sarili ko sa pagiging sobrang mapagmalasakit. Pero ngayon, dinala ako ng Diyos kung saan ako mas kailangan. Isang guro na punong-puno ng konsiderasyon. Popoy at Bea, isa akong lisensyadong guro na patuloy na natututo sa mga aral ng buhay. Sa loob ng classroom o sa training room, ako ang nagbibigay ng mga lesson. Pero sa totoong buhay, mas marami akong natutunan sa mga taong nakakasalamuha ko. Lalong-lalo na nga sa mga nagiging estudyante ko. May bahid man ang track record ko, proud akong sabihin sa buong mundo na I am not your ordinary teacher. At wala akong pinagsisisihan sa lahat ng naging karanasan ko, pangit man at maganda. Hanggang dito na lamang, Popoy at Bea. Maraming salamat sa pagkakataon na makapagbahagi ako ng inspiring na kwento. Hopefully next time, yung love story naman namin ni Alisa ang maibahagi ko. Again, thank you, dear MOR, and may God bless you even more. Lubos na gumagalang, Rigo. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR, Best Teacher. Mga kapamilya, oras na natin. It's already 11 minutes after 2 p.m. At yan na nga po, ang very inspiring, heartwarming na kwento nitong si Sir Rigo. Diba? Palakpakan natin. Hello po sa lahat ng mga teachers na mga nanonood sa atin ngayon. Diba? Mga mentor natin mula nung elementary, high school, college. Ayan. Hello po sa inyo. Ayan, at syempre sa lahat din ng mga hindi man teacher sa loob ng classroom ay very knowledgeable naman, 'di ba, sa inyong mga constituents, 'di ba, sa inyong mga tinuturuan. Oo, kasi Bea, meron din naman mga teacher na kumbaga informal yung school nila. 'Di ba? Yung mga simpleng mekaniko na nagtuturo ng mga ginagawa nila tapos doon sa kanilang apprentice. Tapos bukas makalawa, meron na rin marunong na yung kaya nako, nang dahil po sa pagpapasa-pasa ng ating mga itinuturo, 'di ba? At sana po magaganda yung mga tinuturo, ha. Ayan ay dumadami, 'di ba, ang kaalaman at dumadami ang tumatalino at nagkakaroon ng talento. Correct. Alam mo, Popoy, medyo medyo halo ako ng very, very sly. Hindi ko sure kung ano yung mararamdaman ko, saan ako kakampi. Kasi sa first part, parang kampi ako dun sa ba't mo naman na sinumbong? Nag-e-enjoy nga tayo, binibigyan tayo ng free time. Alam mo yun, ang bait-bait ni sir. Ang daming ganyang professor ngayon, di ba? Yung talagang pinagbibigyan yung mga estudyante and everything. Pero si Sir Rigo na nga rin mismo ang nagsabi. Technically, may point nga naman yung ginawang pagsumbong sa kanya. Kasi technically, totoo nga naman yung mga paratang na inano sa kanya, hindi na ma-maximize yung oras ng pagtuturo, ganyan-ganyan. Kasi parang ang magiging dyan, Popoy, yung mga magulang nagbabayad ng tuition. So, syempre, na-expect nila, yung sulit na sulit yung tuition na binabayad nila. Kaya, alam mo yun, yung mga estudyante masaya. Kasi okay, may free time tayo, may extra time. Pero syempre sa mga magulang, parang feeling nila na nadugas sila. 'Di ba? Ang mahal-mahal ng tuition, sabay ganitong oras lang, ganitong ilang minuto lang, ganyan-ganyan. So may point naman. So nung una kamping-kampi ako dun kay kay Sir Rigo na parang parang nababanas din ako kung sino ba yung nagsumbong na obviously naman, 'di ba? Obviously naman si Emer lang naman yung parang may kakayanang gumawa nun. Pero later on naman naintindihan ko naman na may point, oo. And nakakalungkot syempre na na-dismiss siya
na nabawasan yung mga mababait na guro na katulad niya. Pero na-realize ko rin naman, Popoy, na hindi naman porket ang isang teacher stricto o kaya masungit, hindi na magaling o hindi na mabait. Aha. May mga ano yan may mga kanya-kanyang style lang yan. Kanya-kanyang Diskarte. style lang yan. Oo, kanya-kanyang diskarte sa mga estudyante. Pero alam mo Aha. yun, dito I think we should appreciate both kinds or style or types of teacher, yung maluwag or yung stricto, kasi parehas lang naman nilang ginagawa yung trabaho nila, at the same time parehas nilang ginagawa yung para sa atin sa nakikita nilang tamang paraan, Mhm. 'di ba? Yan. Ayan. And speaking of different approach sa pagtuturo, bottom line para saan ako rin no. Well, inamin na nga ni Sir Rico, kumbaga hindi na ako aapela. Ginawa ko yan para sa kasi if you're going to play it by the book, 'di ba? Kumbaga, ano ba talaga yung nasa rules natin as teachers? Ano ba yung nasusulat? Kasi yan na, pagka may reklamo, yun naman ang bibisitahin Hindi naman bibisitahin yung emosyon mo, 'di ba? At sa kahit anong trabaho, no, mga kapamilya, sa kahit anong trabaho, you cannot be too emotional, 'di ba? That's what I'm trying to say. Okay, you cannot be too emotional na kawawa naman si ganito, kawawa naman si ganun, kawawa naman yung pamilya nila, kawawa naman. Kapag ka talaga medyo merong hindi magandang performance, 'di ba? Ay hindi talaga. May Hindi takip talaga. na Kumbaga, consequence. negligence. Yes, may consequence talaga yan. Where itong si Sir Rigo, pinush niya yung sarili niya. Sabi niya nga medyo nag-out of bounds na nga siya, no? Na parang naging pakialamero na siya, which medyo naging pakialamero na nga siya. Ayan, pero hindi mo pa rin pwede kasing ikatwiran yun 'Di ba, na concerned lang ako doon sa estudyante ko. 'Di ba? Yung iba talaga diyan ay sisigaw ng foul, 'di ba? Kapag ginawa mo 'yan. Well, sabi ko nga sa kahit anong nakakainis dahil hindi nila bibisitahin ano ba yung nararamdaman mo noon, ano ba talaga yung concern mo, gusto mo ba lahat 'yan I mean, 'di ba? Kung by the book, kung magalabas na 'yan sa job description mo. Oo, hindi mo pwedeng ikatwiran yan dito sa hearing kung merong mga hearing, di ba? Well, siguro yan na yung technical side, Ayan, pero gusto ko siya. Di ba? Gusto ko si Sir Rigo na hindi siya nagbigay ng o nagtanim ng sama ng loob sa pagkakaalis niya doon sa eskwelahan na pinagtatrabahuhan niya, kahit pa nga inamin nitong si Emmer na, "Sir, ako talaga dahilan ng pagkakadismiss mo ron sa school." Bagkus, ang mas tinignan niya, natutuwa ako na nagsasalita ka na ngayon, you're opening up, 'di ba? Nag-start ka na ng conversation, mas maaliwalas na ang mukha mo, mas responsable ka na ngayon, 'di ba? Kung may issue ka man noon, medyo nadamay ako, pero it's going to be like that one way or the other. 'Di ba? Kung si Emmerman o yung iba, meron magsusumbong kay Sir Rigo, 'di ba, na merong makukulangan. Aminin natin, Bea, alam mo ako, meron ako mga kaklaseng ganyan. Sabihin na natin sila yung mga KJ, 'di ba? Meron kahit hindi pa makarating sa mga magulang 'yan, 'di ba, na enjoy tayo. Okay, enjoy tayo na, o sige, Bea, Popoy, dahil sa busy kayo mga group leaders, sige, medyo relax na kayo, wag na lang kayo maingay sa iba. Meron dyan na mga kaklase nyo na marites na, ay naku, hindi na naman magtuturo, ano ba naman yan? Meron yung masyadong straight 'di ba? Kasi yun din, natututo lang rin siya, baka nanghihinayang, and we cannot blame them. 'Di ba? They went to school to learn something, 'di ba? At hindi para mag-relax, hindi para sige, kasi iba yung activity kahapon sa activity ngayon, 'di ba? Kaya naintindihan din natin na meron talaga magsusumbong, kung hindi man si Emmer, merong hindi makaka-appreciate. Dahil hindi naman pagka sinabing favorite teacher ka ng buong klase, talaga bang favorite ka ng lahat na yan? Hindi, meron talaga diyang may kontra dyan. Kahit gaano ka pa kabait na teacher. I mean, at one point in my life, Bea, kumbaga nag-mentor
nag-mentor din ako. Hindi sa classroom, nagturo din ako. Pero alam mo yun, may mga experiences na kumbaga sa pagtuturo na nakakawalang gana. 'Di ba? Na parang ay nako, ayoko na nga na mag-share ng knowledge ko kasi yung iba meron ako naturuan, parang inabuso naman, and then parang walang walang acknowledgement na, wala na, as in wala na. 'Di ba? Sabi ko sana pala itinuro ko rin yung kagandahan ng ugali. 'Di ba? Which is sabi ko medyo nainis ako, sumama loob ko, nang hinayang ako. Pero sabi ko, hindi, I did my part, 'di ba? To mentor you, and that's fine with me. Ayan, pero sabi ko nga sa mga susunod na matuturuan ko, ituturo ko na yung pagkakaroon ng magandang ugali, 'di ba? Sana. Kasi noon oo, sana. Ayan, kaya kita niyo si Bea, mabait na tao siya. Oo. Mabait na tao siya ngayon kasi tinuturuan ko yan. Ayan, ganun. Ayan, pero hindi ba, I'm sorry, pero hindi ako katulad ni Sir Rigo. Hindi tayo katulad ni Sir Rigo. Hindi ako katulad ni Sir Rigo. Siya mapagpatawad. Ako medyo dinamdam ko yun. Dinamdam ko yung part na yun. So, saludo ako kay Sir Rigo at sa mga katulad ni Sir Rigo na hindi dahil sa, dahil sa, basta alam mo yun, parang hindi ka I considered myself a failure dahil sa sabi ko na ituro mo lahat for you to also be the best in your craft, pero parang sabi ko parang hindi mo pinahalagahan, parang medyo nanagasa naman ng ibang tao, medyo umabuso naman. I don't know, parang may ganun akong na parang sabi ko nawalan ako ng gana. Sayang kung naituturo lang kagandahan ng ugali at pakikitungo sa kapwa. Sana nagawa ko. Natuturo, oo. Ang tanong, natututunan ba nung mismong tao na yun? Ina-absorb ba, yes. Ina-absorb ba niya yung turo mo ng kagandahang ugali? At isa pang point yan, Popoy, na kailangan nating anuhin, no? Halimbawa, yan yung nararamdaman mo ngayon o kaya yung nangyari kay Sir Rico. Yung let's be careful ba of our actions, lalo na when we are angry o di naman kaya or we are in a dark place or yung meron tayong pinagdadaanan, pag-ingatan natin yung mga sinasabi natin, yung mga decision making natin. Kasi gaya halimbawa nito ni Emer, broken hearted, niloko, na bad trip dun sa teacher, sinumbong, napaalis yung teacher. Isipin mo yon, nag-aral ka bilang, dahil gusto mo maging teacher, ang haba, ang daming taong ka nag-aral, nag-masteral ka pa and everything, only for it to disappear one day, isang araw, dahil sa sinumbong ka ng isang tao na broken-hearted, kaya niya nagawa yun. Take note, hindi niya ginawa yun, hindi ginawa ni Emer yun dahil sa feeling niya, hindi nasusulit yung bayad ng tuition, no? Ginawa lang niya dahil gusto lang niya mambuisit ng teacher. Alam mo yun? Nainis lang. Gusto lang yung gantuhan. Diba? Yun yung nakakainis dun So, at the expense of the lahat ng pinaghirapan ni Sir Rigo para makarating dyan sa posisyon na yan. Tapos, alam mo yun, buong buhay niya gusto niya magturo pero nawala. Hindi na siya nakapagturo. Bakit? Dahil sa isang tao na, alam mo yun, hindi ko sinasabing mali yung ginawang pagsusumbong ni Emer dahil sabi nga natin, my point. Pero yung purpose or yung reason kung bakit niya ginawa yun is super babaw. Napakababaw, nakakainis na, alam mo yun, I lost everything just because you're heartbroken. Just because, alam mo yun, anong kinalaman ko dun sa pagiging heartbroken mo? Alam mo yun? Kaya mga kabarkada, please, utang na loob. Kapag kayo talagang, alam mo yun, heartbroken din, nababad, ingatan niyo po yung mga lumalabas sa bibig ninyo. Ingatan niyo yung mga desisyon na ginagawa ninyo. Kasi hindi niyo alam kung gaano ka grabe magiging epekto nun sa isang tao na pinagbatuhan mo ng salita mo o ng hindi magandang desisyon mo. Kaya, in short, you don't make decisions when you're mad. Okay? When you're mad, when you're angry, when you're sad. Diba? Kasi hindi mo alam gaano kagrabe magiging epekto. Honestly ngayon, naaawa pa rin ako kay Sir Rico. Kasi hindi ko rin maintindihan kung bakit siya ganun kabait. Kasi kung ako rin yung nasa posisyon niya, I can't. Honestly, I can't talk to Emer. Yes. Siguro, pero alam nyo, pero wala rin friends. I can't be friends. I'm sorry. Ang learning ko naman, ang takeaway ko dito kay Sir Rigo sa kwento natin is mas masarap mabuhay ng nang walang sama ng loob, walang bigat sa dibdib.
'Di ba? Mas ano na 'yan, mas maigi na 'yun. Kumbaga, nagawa mo na 'yun. Siguro paraan din 'yun para mapunta ako dahil masaya naman ako sa ginagawa ko ngayon. Dahil nagme-mentor pa rin, 'di ba? At teacher pa rin. Itong si Sir Rigo kung tutuusin. Sa iba nga Oo, lang dahil- larangan. Sa ibang larangan, pero teacher ka pa rin, 'di ba? Anong tawag sa kanya? Trainer? Ayan, trainer sa call center, 'di ba? At hindi rin na masama, 'di ba? Pero Tsaka iba hindi rin talaga madali yun, nagagawa. Oo. Ako nga gusto kong i-try yan dati. Sabi ko parang English. Koy, wag. Kasi yung Grabe ka pasensya naman. mo, Koy. Yung pasensya mo sa akin, nung bago ako, nung mini-mentor mo ako, utang na loob, Tingnan mo ko, Best teacher, Because I di ba? want- Sa'yo yun. Alam nyo, because I want Bea and I believe that Bea can be the best. 'Di ba? Ganun yun eh. Minsan, ganun ako, hindi ako yung I'm sorry, no? Siguro si Bea, ewan ko, kung itatanggi mo na mini-mentor kita dati, siguro kasi, yun nga, iba-iba yung approach natin. Yung iba pa sweet. 'Di ba? Pa sweet na, kailangan mong matutunan to, kailangan ganito. Ako, hindi naman ako harsh, pero, Oy! kumbaga, Excuse me? I'm not that harsh. Iba pa yung harsh, Okay? Hindi ako harsh. But I may be hard on you sa ilang mga instances dahil kailangan nyo ng pagkakataon. Dahil ganun ang buhay po sa radyo. 'Di ba? Na ilang segundo lang, 'di ba? Ilang segundo lang, it will really make a lot of difference. Kaya, kumbaga, medyo kailangan gugulatin mo, kailangan medyo ipe-pressure mo, time under pressure, ganyan. Kung ano lang rin yung mga natutunan ko doon sa mga natutunan ko na bilang experience ko. Ako, malaki ang tiwala ko kay Bea, kahit medyo parang playful lang siya dati, no, parang papasok para maglaro. Ano yung nilalaro mo dati? Ano yung nilalaro mo yung... Pasok para maglaro. Usong-uso yun eh. Usong-uso yun dati. Ano yung may hinahabol ng mga coins, ganyan? Yung ginagano mo sa tablet mo Yung na yung treasure something, treasure some- whatever. Oo, parang ganun. Sabi ko, ano ba to? Ito bang kaya ba gumising ngayong araw para maglaro niyan? Hindi parang... Hindi po ako masungit. Ito si Bea ba? Hindi ako masungit. Para mag-iPad. Oo, pero kumbaga pagka nandito tayo, tinuturuan, ayun, Temple Run. Thank you, Sir Makoy. Temple Run, naalala kita, Bea. Nasabi ko, ano ba to? Tapos, lingon siya ng lingon doon. Sabi ko, gusto ko lahat ng atensyon na sa akin. Ayoko na nasa Temple Run noon. Yung 1 pa yan, Temple Run 1. Kasi nagkaroon yan yata ng 2. Diba ganun? Sabi ko, ano ba to si Bea? Maglalaro ba? Magtatrabaho kami? Hindi. Tuturuan kita, magtrabaho tayo. Mag-entertain tayo sa radyo. Yung mga ganun. Pero love ko yan. Diba? Love ko yan. Bilang, kailangan gulatin mo lang minsan. Kailangan, siya naman, sinabi ko bang umiyak siya? Kung ilang beses man siya umiyak, hindi naman. Diba? Ikaw na rin Nung umiyak siya, nagsabi, choice Popoy. niya yun. Ay, ikaw na rin nagsabi, Popoy. Hindi ka harsh, but you were hard. Pero pasalamat ka na lang talaga, Popoy. Actually, it's all about my pasensya. My pasensya to you. Not your pasensya to me. Kasi alam mo, sa ating dalawa talaga, Popoy, atitsona ka talaga. Ikaw ang pinaka-atitsona sa ating dalawa. Aminin mo yan. Kaya pasalamat ka. Ayoko kasi na may Respect ng nasasayang na pasensya ko. oras. Mataas. Alam mo yun, nakayanan kita. Gaya na lang ni Mrs. Popoy, nakayanan ka for 15 years. Nakayanan kita, Popoy, for 10 years. Kaya utang na loob. Alam mo ba? Hindi, ito lang may dagdag ko lang. Sige, labas lang tayo ng konti. Ayan, for a marriage really to work, kailangan may teamwork eh. 'Di ba sabi nga for better or for worse? Ako mas pinadali ko na lang para kay Mrs. Popoy. 'Di ba? Hindi na for better or for worse. Ako laging for worse. 'Di ba? You don't have to think. Oh, no, you don't have to think of yung better situation. You always think of the worst situations when you're going to stay with me. Yun na lang isipin mo kasi hindi tayo magiging Kaya kamorkada, best. kung gusto niyo po mag-training when it comes to relationship, paano patibayin ang loob, subukan niyo po si Popoy. Naku, titimbay po talaga yung sikmura niyo. Try me. Try me. Hindi ka magsisisi. Ang pagsisisi mo, wala sa huli. Sa simula Parang pa lang. kamorkada, kapag ito si Popoy na try
buhay nyo, wala nang magiging heartbreak na susunod sa inyo kasi lahat na mararanasan nyo kay Popoy. Ayan. Thank you kay Mary Nunez. Sabi niya, assertive si Popoy. Siguro assertive, ano? Yan, matatanggap ko yung assertive, hindi aggressive. Iba kasi yung aggressive, eh. Diba? Iba yon. Medyo may force yun, eh. Pagka-aggressive ka. Assertive lang. Kumbaga, at times, pagka may kailangan lang. Pero pagka okay lang. Parang ganito sa style ni Sir Rigo. Pero thank you, Sir Rigo, ayan, sa pagmumulat sa amin na pwede pala yun. Pwede palang wala na lang samaan ng loob, di ba? Enjoy naman ako nandito. Magkasama pa nga tayo sa trabaho. Kahit na yun ang pangarap ko, hindi, dito ko inilagay. Di ba? Basta ang importante ay maganda pa rin ang mga tinatahak na landas ng mga estudyante ko. And I believe yung mga teachers, yung ngiti sa mukha nila, yung mga kwento na bit-bit mo, 'di ba? Kaya galingan nyo, hindi lamang para sa mga magulang ninyo. Alam nyo ako, pagka nakakasalubong pa yung mga teachers ko, kinukumusta ko sila, 'di ba? At sinasabi ko minsan nga nagbabanggit pa ako ng ng mga dun sa mga subjects namin, sinasabi ko, ma'am, nagagamit ko pa rin yung noli me tangere, yung el filibusterismo sa trabaho ngayon. 'Di ba? May mga nako-quote pa rin ako, yung mga po natin sa trigonometry. Yan, ganyan nagagamit ko po. Kahit na medyo lagi akong itlog noon, pero ngayon itlog pa rin. Pero at least alam ko pong banggitin ang trigonometry. Sure ka po. Ako kasi nagagamit ko ng GMRC, tsaka homeroom. Hele. Walis-walis. Tahi-tahi. Ganyan. Okay. Oy, Popoy, pasalamatan din natin bukod kay Rigo, yung mga dramatista naman natin na nagbigay buhay dito sa story ni Professor Rigo. Sino ba yan? Siyempre, unahin natin, Jag Kamat. Bilang Teacher Rigo, maraming salamat. Emer Ruhildo ka, Warli Alagaw. At si Teacher Alisa Cindy Basena, ang mga estudyante, Cristel at Christian, DJ Bea and Makoy Marcos po. Si Teacher Odi Chan Palma, si Mudra Leia Jamie Rubio, at si Mr. Alonzo Don Capuchon. At ang nagsulat po ng liham na ito, si Warly Alagaw. At ang nag-edit, Joko Loco. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yan. At syempre, maraming salamat ulit mga kapamilya nang dahil sa inyong pagsuporta dito sa Dear MOR. Next week, June 10, mapapakinggan nyo na nga po ang una naming specialty. First episode ng Dear MOR Celebrity Specials. Okay? Ayan. Pero bago dumating ang mga araw na yan, bukas, meron pa rin tayong kwentong abangan dito sa Dear MOR. Wait lang daw. Appetizer. Wait lang, may nag-error daw. Ayan. Game? Game na? Appetizer? For tomorrow? Let's go. Walay? Wait lang saglit. Bukas Aba. sa Dear MOR. Natatawa ko kay Makoy. Nag-message siya. Oy, teaser bukas. Tapos sabay yung sinegue rin natin. Ay, teka lang, error. Wait lang. Wait lang. Antayin nyo. Ayaw daw. Ayaw. Ayan na. Meron na? Go. Sige. Ngayong Biyernes sa Dear MOR. Di ba nga, sinabi ko na sa'yo dati pa, na simula nang dumating ka sa buhay ko, kasama ka na sa pagpaplano ko ng future ko. Kaya lahat ng to, ginagawa ko kasi gusto kong magkaroon ng magandang future kasama ka. Hashtag Dear MOR Sinuklian. Sana all kasama sa future. Gustong-gusto ko yan, Bea. Yung hashtag Dear MOR Sinuklayan. Sinuklian kasi. Sinuklian ba? Oo, kala ko naman sinuklayan. Ang sarap kasi pagka parang sinusuklay-suklay ka nakakaantok, sleepy. Yan po bukas yan na ano kaya ang mga susuklian at mga binayaran for tomorrow, nakakaloka yan. Oo nga.
Yan, pero mas maganda yung wala nang bayad, may sukli pa. Parang Dear MOR po yan. Nakukuha nyo ng libre, meron laging pa-take away. Di ba? Pagka tayo maghihiwalay, ang mga lessons po yan sa buhay. Kaya thank you so very much sa ating pagsasama-sama. Bukas ulitin natin to, no? Nakasama nyo nga po kami. Ako po si DJ P. DJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B, Bea. At syempre, lagi namin paalaala, stay safe, stay healthy. At kahit ano nga po mangyari, mga family, please, stay happy.